Hello everyone! Maglaga po tayo ng chicken. Pwede tayong gumamit ng breast at pwede rin naman ng legs. Lagyan na rin natin ng konting asin. At ngayon naman, atin lamang hihintayin lumambot. Then, kapag luto na, separate sa isang tabi at atin po itong isi-shredded. Pwede po natin hiwa-hiwain na maliliit at pwedeng punit-punitin. Pagkatapos naman, ay tayo mag-gisa na. Siyempre may mantika, lagyan ng bawang at hahaluin lamang natin ito hanggang sa maging golden brown. At isusunod na rin natin ang sibuyas. Gumamit po ako dito ng white onion. Gisahin natin hanggang sa ito ay maging translucent or lumambot na. At syempre, isama na natin yung ating hinimay-himay na chicken. Ayan, gisahin lamang po natin itong mabuti. Lagyan na rin natin ng seasoning. Ito ang masarap na sikreto sa pagluluto ng pansit gisado. Pwede kayong gumamit ng kahit anong brand. Gisahin lamang po natin ito or sangkutsahin hanggang sa halos maging dry na. Siyempre, may paminta. Depende sa inyong panlasa. Ngayon naman, ay ito na po siya. Kung napapansin nyo, medyo kumakapit-kapit na sa kawali. So, yan po yung mas masarap. At yung mga kapit-kapit na yan sa kawali, iyan po ang isa sa nakakapagpadagdag ng lasa sa ating mga niluluto. As long as na huwag niyo pong susunugin. Ngayon naman, syempre, lagyan natin ng beans. Ang beans po ay mas maganda kung ito ay hindi niyo ipapawala sa pagluluto ng pansit. Napakasarap po nito dahil yung pansit natin ay mas nagiging malinamnam. Haluin lamang po natin o gisahin natin. Syempre, meron din naman tayong cabbage. Cabbage na hiniwa ng medyo maniliit at maninipis at nilagyan ko na rin ng celery. Ang carrots naman ay kasama na rin. Hiniwa ko lamang ng patchouli. At syempre, meron tayong red bell pepper na pwede naman nating hindi isama. So, optional lamang kung gusto nyo lagyan ng bell pepper. At ang pampalasa natin, chicken powder. Pwede rin naman ng chicken cubes at hindi mawawala ang paminta. Ngayon naman, sinamahan ko na rin ng sesame oil. Haluin lamang po natin ito para naman sumama yung ating mga seasoning na inilagay. At kung medyo kayo ay natatabangan pa, pwede po tayong mag-add ng soy sauce, pwede rin ng patis, pwede rin naman ng nor cubes at pwede rin ng asin. Takpan lamang po natin 2 to 3 minutes or hanggang sa maluto ang gulay. At kapag inaakala nyo na ito ay okay na, atin na pong haluin muli ng konti, syempre titikman din natin. At kapag saktong-sakto na ang lasa, ilagay muna natin sa isang tabi at balikan naman natin yung sabaw ng ating chicken. Dito natin lulutuin yung ating pansit. Syempre titimplahan muna natin. Lagyan muli ng seasoning. Again, kahit anong brand po ay pwede. Syempre, meron akong konting soy sauce. And again, pwede rin ang patis or any pampalasa na gusto nyo. Huwag mawawala ang paminta. Chicken powder or chicken cubes ay pwedeng gamitin. Pakuluin lamang. At kapag kumuno na, ay saka natin ilagay yung bihon. Bihon at kanton po na mix yung aking gagamitin. Isang sikreto para hindi malabog ang inyong pansit at para din saktong-sakto ang pagkakaluto. Kung gaano po karami yung inyong pansit, kailangan ito ay pantay yung tubig. Sa ganitong paraan po, safe na safe ang pansit nyo. Saktong-sakto ang inyong pagkakaluto. So ayan, haluin lamang po natin hanggang sa ito ay lumambot. So ayan, kung napapansin nyo, habang naihiga siya ay nanuluto naman at syempre, secret ingredients, sesame oil. Haluin lamang po natin at pagsamahin na ang pansit at ang mga sahog. Kaya naman, ito na naman ang isang masarap at simpleng recipe mula sa Idelma's Kitchen. This is Bella, ang inyong kusinera. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. At pwede nyo po itong ibenta, pwedeng panghanda sa kahit anong okasyon. At syempre, pang merienda ng buong pamilya. Bye-bye!